Never start a business you are not familiar with. Great morning mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire. So for today's video nga mga katindahan, ayan, at ang pag-uusapan natin ay patungkol nga sa kung ano-ano nga ba yung mga dapat mong malaman bago ka magsimula sa ganitong RTW business. May mga ilang katanungan lang ako sa inyo mga katindahan, at ito nga ay naiisip mo ba na kapag nagsimula ka ng ganitong RTW business ay mapapalago mo siya ng mabilis? Sa tingin mo ba ay mas madali itong gawin kumpara sa ibang mga negosyo? Kagaya ng mga pagtitinda ng mga gulay, prutas, or mag-grocery, or pag nanegosyo sa palengke, or kung ano man na negosyo yan. Diba? Sa tingin mo ba mas madali ito kaysa sa mga yon? At sa pangatlong katanungan ko mga katindahan ay, sa tingin mo ba na ang RTW business ay naiiba sa mga nauuso at mga patok na negosyo ngayong taon? So kung ganito ang iyong mga katanungan mga katindahan, ay para sa iyo talaga itong video na gagawin. Kaya naman, panoorin mo ito hanggang dulo dahil may isi-share ako sa inyo base nga sa aking experience sa ganitong larangan ng pagnenegosyo. Para sa atin ba talaga ang pag-RTW business? Way back nung college ko mga katindahan, hindi ko talaga naiisip na mag-start ako ng ganitong RTW business. Bakit? Dahil nga sa nakagisnan ko na kasi itong pag-RTW business. Like, hindi ko nakikita yung sarili ko na puputat ng ganitong negosyo. Bakit? Dahil parang nakakasawa na dahil nga bata pa lang ako, ito na yung negosyo ng nanay ko, ng mga tita ko, lola ko, and everything. Lahat sila RTW business. Which is hindi naman siya ganun talaga kabilis palaguin, hindi siya ganun kabilis paramihin dahil nga na-experience ko talaga yung talagang sa isang araw halos walang benta. Merong sa isang araw parang 100. Swerte ka na kapag naka 500, lalo na dun kay nanay ko, ganyan. So, mahirap talaga. Hindi siya ganun kadali mga katindahan, lalo na sa siguro sa di ba may mga month na mahina yung bentahan, may month naman talaga na malakas. Pero pag yung talagang walang bentahan is kita ko talaga yung hirap, yung pagod sa ganitong pag-RTW business. Kaya ayun nga, nung college ako is hindi ko nakikita yung sarili ko na magpuputap ng ganitong negosyo. Bale, ang nasa isip ko lang noon is after kung makagraduate ng college is magtatrabaho, syempre, diba? So, luwas sa Manila, apply, ganyan. Which is, yun yung common diba? It is, kailangan mo mag-apply ng trabaho, diba? Very common. But, yun nga, nung bakit ako napunta sa ganitong negosyo, sa ganitong RTW business is because nung nag-pandemic, yan, tapos magkakaroon kami ng baby, ayun nga, so no choice ako, nag-iisip ako kung ano yung pwede naming simulan na negosyo. Nakapagpatayo na kami ng tindahan na dapat nga ay ang ilalagay dapat namin dito is hindi RTW, dapat is yung mga merienda nga, na kwento ko na to before dun sa na-upload kong video. Pero yun nga, yun talaga yung story ako dito sa pagpuputap nitong negosyo nito. Kaya naman yun, dahil nga si mother ko is RTW business yung kanyang negosyo, doon na nagsimula yung ganitong negosyo, diba? Doon na kami nag-start na maglagay ng mga damit, damit at kung ano-ano pa. Hanggang sa dahil nga yung RTW business mga katindahan is gasgas na yan sa Madam Claire. Yung talagang praktisado, gamay na tipong kahit anong mo sa akin, basta ganitong usapan is parang sisiw na lang, kumbaga. Yung ganon, yung parang naranasan mo na yung hirap, yung pagod, yung mga isipin, yung mga diskarte mo na kailangan gawin. As in, siguro elementary pa lang talaga kami, mga katindahan, ito na talaga, ito na yung kinagisnan ko, ito na yung kinamulatan ko. Ayan, so, kaya naman, parang, nung ako na, yung may ganitong negosyo, parang andali na lang para sa akin. Parang, okay, ganito yung gagawin ko, ganito yung kailangan kong paninda, ito yung mga kailangan kong gawin. Lahat, ang bilis ng cycle, mga katindahan. To the point na hindi talaga ako nahirapan na kung paano yung diskarte na gagawin ko sa ganitong klase ng negosyo. What I mean is, talagang, diba, yun nga, yung intro ko kanina, never start a business you are not familiar with.
Grabe, di ba? Napakasimple lang nung mensahe pero napakalalim nung gusto niyang iparating. For example, dito sa lugar namin, dahil siguro nakikita nila na kahit papano is lumalago itong aming tindahan, may mangilan-ngilan na mga sumusubok din na nag-o-open ng tindahan, nagre-renta ng space para makapagtinda ng ganito din, damitan, RTW. Sari-sari din. The problem is, hindi sila talaga nagtatagal, as in, siguro for ilang months is, yun, okay, nag-ooperate sila, pero after ilang months is wala na, close na ulit. Bakit? Ang nakikita ko na reason kung bakit sila hindi nagpapatuloy sa ganitong klase ng pag-RTW, dahil number one is, hindi sila handa. Hindi sila well prepared doon sa kung ano nga ba yung mga mga kakaharapin nila na mga challenges sa ganitong pagtitinda. Dahil nga mga katindahan, ang pag-RTW ay hindi talaga siya basta-basta. Hindi pwedeng dahil may puhunan ka na, okay na, di ba? Hindi ito pera-pera lang mga katindahan. Talagang kailangan natin na once na tayo nag-open ng ganitong tindahan, make it sure na number one is merong magbabantay na ng tindahan mo. Kung hindi man ikaw, sino, di ba? Kasi kailangan ikaw yung magmamanage ng tindahan mo. Kasi ano mo yan, negosyo mo na yan di ba? So, kung sakali man na hindi ikaw yung magmamanage nung i-open mo na negosyo, make it sure na yung mag-o-open or yung mag-o-operate na tindahan is mapapagkatiwalaan mo, di ba? Kasi ano yan yan na yung pinaghirapan mo, yan na yung pinag-ipunan mo, yan, di ba? Hard-earned money. So, hahayaan lang ba natin na nag-start tayo tapos short term lang pala, hindi pala siya pang long term, di ba? So, yung ina-eye natin dito kung bakit tayo magne-negosyo is for long term, yung pangmatagalan, yung alam natin na masusustain yung mga pangangailangan natin sa araw-araw, mga gastusin. Of course, mapapalago natin yung ating negosyo at yun nga, magtatagal tayo. Dapat magtatagal tayo dyan sa ating sisimulan. At regarding nga doon sa tanong ko sa inyo kanina na kung naiisip mo ba na kapag nag-put up ka ng ganitong negosyo is mapapalago mo ito ng mabilis. Yan. So kung ganun yung iniisip mo na kapag nagsimula ka ng ganitong RTW business is mapapalago mo siya ng mabilis is nagkakamali tayo mga katindahan dahil ang pag-RTW business or iba, kahit ano pa mang negosyo yan is walang nagsisimula na agad-agad ay mapapalago natin na iniisip natin na ay madali lang yan, kayang-kaya ko yan. Diba? Hindi, mga katindahan, hindi ganun. Talagang sacrifice talaga yung gagawin natin para mapalago natin. Kaya yung dedication natin sa araw-araw, para kanino ka bumabangon? O, diba? Para kanino tayo bumabangon? Bakit natin ito ginagawa? Diba? Hindi ito basta-basta mga katindahan na nakita mo sa iba is na nag-boom agad. Ganun na rin yung gagawin mo kasi feeling mo ganun lang kadali. Hindi mga katindahan, siguro ilang tumbling yung ginawa nung tindera or nung owner para lang mapalago nila ng mabilis yung kanilang paninda. Kagaya dito sa amin. Kasi nga, never start a business you are not familiar with, diba? Lagi nga sinasabi ko sa inyo na ako mismo talagang eksperyensado na pagdating dito. Hindi naman yun sa pagmamayabang mga katindahan. True to life. Ito. Talagang wala pagkabata, ito na talaga. And hindi ko akalain na dadating ako sa point na ako mismo is magkakaroon ng ganitong tindahan, which is ang saya pala kapag kasarili natin yung in-operate natin, walang pagod, walang hirap, wala, talagang gagawin mo lahat para maparami mo yung sarili mong negosyo. Yan. Yung pangalawang tanong ko sa inyo kanina mga katindahan na kung sa tingin mo ba ay mas madali itong gawin kumpara sa ibang mga negosyo kagaya ng mga grocery store, may mga pwesto sa palengke, mga karne, gulay, ganyan, or kung ano man, tingin mo ba natin is mas madali itong gawin kumpara sa iba? Diba? Parang ulit, diba? Parang cycle lang
yung sinasabi ko sa inyo pa ulit-ulit na hindi ganun kadali mga katindahan. Baka kasi na-overwhelm tayo na dahil ay napanood ko ito kay Madam Claire, gusto ko itong gawin, gusto ko din maging kagaya niya. Wala namang problema mga katindahan, di ba? Basta lang yung nakikita nyo naman, napapanood nyo naman kung gaano yung dedication namin dito sa tindahan, paano namin hina-hard work yung mga bagay-bagay. Kung ganun din kayo kapursige, ganun din yung eagerness ninyo na mapalago yung negosyo, why not, diba? Handang-handa ka na, kayang-kaya mong tutukan, may magbabantay and everything, ganyan, may supplier ka, diba? Kung talagang ready ka na, why not, go, simulan natin, diba? Pero nga, kung hindi pa tayo ready, tapos hindi naman natin familiar yung ganitong galawan is, diba, wag tayong susugal dun sa hindi natin sigurado, diba? Mahirap kasi mga katindahan na akala yung iisipin natin na madali lang naman yan. 'Di ba? Hindi siya ganoon kadali. Hindi ko kayo tinatakot, hindi ko kayo pinipigilan sa gusto nyo, 'di ba? Pero bibigay lang ako ng advice para hindi tayo dadating to sa point na sinimulan natin at pero short term lang pala, 'di ba? Kailangan handa, 'di ba? Girl Scout laging handa, Boy Scout laging handa. Diba? Kasi, yun nga, long term natin ito dapat pang, kung as much as possible is lifetime na natin ito magiging business. Hindi tayo, pag nagsimula tayo dapat, hindi tayo bababa. Pag nagsimula tayo dapat, pataas tayo ng pataas, hindi tayo pababa. Diba? At yung last na tanong ko sa inyo kanina mga katindahan, na sa tingin mo ba na ang ganitong pag-RTW business ay naiiba sa mga nauuso at sa mga patok na negosyo ngayong taon, di ba? Mga katindahan, very common itong pag-RTW business. Kahit saan ka pumunta, may nagdadamit, may nagchichinelas, marami. Hindi nga lang ganito hindi lang ganito sa kagaya ng tindahan ko na stall lang or renta-renta lang, di ba? Even yung malalaking tindahan, like kagaya dito sa amin, mga department store, Save More, merong Gaisano, Robinsons, di ba? Marami. Or sa ibang lugar, mga SM, di ba? Yung mga kalaban natin yan competitor natin yan di ba? So, hindi siya naiiba, di ba? Pero, saan yan magkakatalo? Doon sa magsisimula, sa'yo, di ba? Kanina magkakatalo. Kahit pag-aano kataas yan, kahit pag-aano kalalaki, yung mga kaharap mo. Bakit? Hindi naman kayo pareho. Hindi kayo pareho ng pangarap, hindi kayo pareho ng dedikasyon, hindi kayo pareho kung gaano kayo kaseryoso sa gagawin nyo, sa sisimulan nyo, di ba? Bakit ka matatakot magsimula, di ba? Hindi siya naiiba doon sa mga nauuso kasi very common siya. Pero, di ba? Nasa sa atin na yan kung paano natin siya magiging mapapa-unique, kung paano natin siya papaangatin. Di ba? Kaya mga katindahan, advice ko sa inyo, kung hindi pa tayo ready, hindi pa natin siya na experience, yung na, mahirap pala, ganyan. Kung hindi pa natin siya na experience, it's okay. Basta lang handa ka. Dahil hindi ito basta-basta nagtayo ka ng grocery store, tapos okay na, laban na. Di ba? Hindi siya ganun mga katindahan dahil remember, marami tayong competitor. Nandyan ang mga buyer na mapili, mga demanding, nagsabi ka ng presyo, tapos ang sasabihin agad sa'yo dahil bago ka pa lang nagsisimula ng pagtitinda, sasabihin agad, ang mahal, mga ganun. Kahit alam naman natin sa sarili natin na halos pareho lang sa bayan or whatever, ganyan. Kung nagmahal, konti lang. Pero grabe, ang mga buyer very demanding. Yan. Talagang kahit mura na yung tinda mo, sasabihin pa rin ang mahal, sobrang mahal, which is nakaka-roar. Pa rin natin silang i-handle ng tama, di ba? Kasi nga, hindi natin maaalis sa buhay manininda na customer is always right. Ayun lang mga katindahan yung gusto kong i-share sa inyo patungkol na dito sa topic natin na dapat alam mo itong mga bagay-bagay nito bago ka magsimula ng RTW business. Diba? Huwag tayo magpadalos-dalos sa mga desisyon, diba? Kilagtisin natin maigi yung ating papasukin, diba? Para kapag talagang buo na yung loob mo, buo na yung kagustuhan mo na negosyo, kagaya nito is wala kang pagsisisihan pagdating ng araw. Antare!
Yan. So, yan lang muna mga katindahan for today's video. Maraming salamat sa inyong palaging panonood and happy selling!